Gaya naman nakarang mga ilang araw, pala yung mga lights baling inayos sila ngayon sa may ilalim, sa first floor. Unfortunately, yung mga lighting na lines, parang above ng ceiling. Kaya pinabuksan yung mga ceiling gaya nito sa study room. So, di pa sinasara to. And then, same din sa kitchen. Same din dito sa dining ko. Ito yung electrical room. So, ayan, marami na sila napalitang mga wirings dito. Siguro may mga 75-80%. Ang natitira lang dito papalitan dyan mga lighting sa ground floor plus yung water heater. Not water heater, sorry. Sa water pump. Kailangan na lang ayusin to. Kasi magulo yun naman yun eh. Dapat i-group, diba? I-group tong mga breakers na to. Non-logically. Pang shower, pang aircon, pang ilaw, and so forth, diba? Magulo eh. Yan, so may office to yan. Nasira na nila yung iba. Ito, unused naman, so sinala na nila. So, marami kailangan gawin dito pa. Kailangan ayusin yung mga cracks. Malalaki cracks yung pintuan. Even pa yung CR na pinto, may sira din. CR ng driver, kailangan ayusin din. Kala ko ayos. Ito rin. So, kailangan ayusin yung pintuan. Yung unang kwarto bale na ginawa nila. So, pinaayos na din natin pati yung mga cabinets, overhead cabinets, so ganyan. So, ongoing bale. Na-primera na. Pinipinturahan bale, ongoing. Most likely today tapos to. Kunti lang to eh. So, pinrimera na. Ito yung drawers na primera na. Dito na, sa isang kwartong ito yung 4th or 5th room. Tinanggalan na ng shower bale. Tinanggalan ng mga shower line, yung mga luma. Yan. Kasi ito, sinarahan nila yan. Kasi tumutulo, may leak. So, sinara ng konti. Para di mag-leak lang. Ini-stand sila bale. Maglalagay ng bagong linya dyan na PPR.
Ito. Yung sahig, natanggal na rin yung tiles. So, kailangan detail yan. Ito nga sa baba, lowest na portion, kailangan tanggal din yan. So, ganun kailangan gawin sa lahat ng rooms. Unang room pa lang ito tinatanggalan. Minsan, itiktikan bali. Lahat dapat kailangan matanggal at malagyan ng mga bagong pipings ng PPR para tumakbo yung shower heater. Sa taas yan yung outlet valve. Dapat yata sinasara yung outlet para di madumi yung looban. Ilang kwarto to? 5, 6, 7. 8 kwarto kailangan mong ganyan gawin. Out of 8 na rooms, first pa lang to. Di pa tapos, ongoing. 2 days na siyang dikitik-tik. So, sabihin yan, around roughly 3 days para mapagtik-tik sa isang kwarto. So, 8 kwarto, 24 days. Tagal. Tapos, i-retire pa and so forth. So, matagal nga. Siguro isang kwarto, mga 5 araw. Hindi ko sure eh. Itong second room naman, prepare na natin to. Anytime pwede nang pinturahan to. Natanggal natin mga gamit dito. May mga drawers ang nakalock. 2 drawers. Worst case, bubuksan na lang sa pilitan para maayos yung drawers. So, yun. Kaya maayos. Sa labas, mukhang okay. Pero yung looban niya, wala na. Kaya, kitang-kita na yung wear and tear. Side something. So, napinturahan yung harapan ng cabinet, pero yung likuran, hindi napinturahan pa. Yung mga labas. So, kailangan ayusin yun. Even to, sa taas yun, mga putol, kailangan ayusin yun. Mga baseboards. So, same thing here. Buo to. Sisarain. So, sa kwartong tumaliban dyan, ito pa. Sigurado na to. Sirado. Hanggang around kung ilan. So, medyo malaki. Ito naman yung pangatlong kwarto. So, natanggal namin mga drawers ito, nilabas namin. Sa loob, pinapatigo na namin. So, hinayaan namin mga open. Para matuyo. Nakamoy pintura pa rin eh. So, pag di pinatuyo, ano to? Didikit-dikit to. Kaya kailangan matuyo talaga to. Ito sa nakakarito. Ito, nirepig ng gold. Dapat ito. Dapat ito, dinirepig. Sayang lang. Sayang gold. Nilabas yung mga drawers. Ito yun. Ito yung lahat ng drawers. Ay, ano to? Bakit walang lock to? Walang lock ko. Sinira kaya yan?
So, ang isang literal lang dito sa third ng kwarto. Itong higaan sila maayos to. Takpan na ng plywood at ma-repaint ng buong. Itong tricky bakit ayusin din to. Itong mesa sa dining, ito palang i-assess to. Kung ayos pa to, hindi. Parang malambot na yung kahoy. Kung maayos pa to. Mga cracks na yan.